Bawal yan, di ba? Yes, Your Honor. Pero nakakapasok. Yes, Your Honor. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Actually, Your Honor, we apprehend these shipments, but there are so many ways, Your Honor, of hiding this. Ang daming, Yes, Your ang Honor. daming ukay-ukay dito sa Metro Manila. Bawal ipasok yan. Merong, Very true, Your Honor. meron po ganito. With indulgence of Congressman Sia, bakit nakakapasok yung ganong illegal? Bakit? Bakit hindi nyo nakikita? Bakit nakatakip ang mga mata ng customs official? Next hearing we had that we should invite the customs police. We do, Yeah. meron pala. Ayun pala, meron pala Can eh. you please come forward and identify yourself, sir? Dito na lang. Take a seat. Okay, enforcement. Have you taken your oath? Camilo Cascolan. Yes. How are you Pwede related po ba to akong the magtanong? the late General Cascolan? Sir is my younger brother. Ah. Okay, sige. So, Uh, Congressman Benny Just would like to ask the question, ano ang tungkulin nyo dito sa pinag-uusapan natin? So the function of the the ESS actually is to prevent Prevent smuggling. what? Prevent smuggling. Smuggling. Prevent corruption, correct? Yeah, as a consequence, Your Honor, Prevent yung corruption. lagay, correct? Again, Your Honor, again. Prevent yung lagay. Corruption yun eh. Yes, Your Honor. Ilan taon ka na sa customs? Sir, I'm 38 years in the service, Your Honor. In customs? Yes, sir. 38 in customs. Yes, So sir. alam mo lahat ang nangyayari dyan. Uh, If you do not answer us right, I am going to file a resolution to investigate the Bureau of Customs. Right? I will try my best to answer all your questions, Your Honor. Mr. Chair, go. Okay, sige. Thank you, Congressman Abante. The next member to interpolate is Congressman Zia Alonto Adjong. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Taguba, I'd like to address my questions to Mr. Taguba. Would you mind if I address you, Mark, instead? Oh, yes po, Your Honor. Kasi binabasa ko yung judicial affidavit. You're 33 years old, right? Yes po, Your Honor. Balikan ko lang yung mga katanungan ng mga kasamahan ko kanina para matahin natin kung the reason why you're here. Precisely because of your involvement sa kaso na kinaso sa inyo. I believe you've been convicted, no? Na reclusion. Ano yung kaso is the punishment is life imprisonment, tama ba? Yes po, Your Honor. Okay, so tatahin lang po natin kasi gusto ko lang po, Mr. Chair, apart from discussing the system within customs, I would also like to zero in the case that you've been facing or you have faced a couple of years ago. Tinanong ka ni Congressman Flores, what year did you enter your business sa tracking? Tama ba tracking yung business nyo? Yes po. Ang sinabi nyo is 2017? Yes po. 2017. So, when did the case filed before the courts? 2018 po. So, isang taon ka lang nasa tracking business bago ka nakasuhan. I-check ko po dun sa... Yeah, kasi wala parang, po kasi sa akin dito yung affidavit ko. I believe, Mr. Chair, yung sa kaso, yung when the Senate started investigating the case, and even sa House of Representatives, anong taon yun? Natatandaan mo ba? 2017, 2018 po. 2018, di ba? 2018 po. Tama? Okay. Opo. Gusto ko lang maintindihan yung relationship between the tracking business, your logistics, and that of the consignee. Kasi yun ang gusto kong maintindihan. Mukhang nandoon yung negosyo, no? Yung involvement mo doon, di ba? Na-mention mo, yung consignee EMT, tama ho ba? Yes po, Your Honor. Okay. Yung pagpunta mo doon or pag-reach out mo doon sa EMT, ito ba ay in-advise sa'yo or kailangan mong gawin?
Ito po kasi, hindi ko na maalala masyado yung circumstansya nito. Pero yung ano po ata niya to eh. Basta kamag-anak po nung may-ari nung EMT, ang lumapit po sa akin na yun nga, ito yung meron siyang consignee na pwede niyang ipagamit. Hindi ako nagkakamali, si Dio po yun, pangalan niya. Tapos, ayun nga, kinuha ko yung ginamit ko yung consignee niya, EMT. Sinabi niya, royalty fee, 1,500. In peso ba ito o in dollars? In peso po. In peso, okay. So, what prompted you to reach out? Kasi kailangan ba ng tracking business na may partner ng consignee? Tama ba? Hindi po. Kasi nga po, magsisimula po yan, may nag-i-inquire sa akin na, kunwari, ito po si Hong Fei. Dahil si Hong Fei po, hindi naman siya accredited dito sa Pilipinas. Oo. So, kailangan niya ng consignee na magagamit para makapagparating siya ng mga shipment niya. So, kailangan ng consignee. So, doon dadating yung consignee for hire na si EMT. Gagamitin siya doon sa papel. Pero wala siyang kinalaman doon sa shipment talaga. Hindi siya yung may-ari. Okay. So, ibig sabihin, dinideclare lang yung consignee na siya yung may-ari ng shipment na yon, pero actually, hindi talaga siya. Yun ang question kanina ni Congressman Jinky Luiso. Tama ba? Yes po, Your Okay, Honor. tama. So, meron kasi dun sa judicial affidavit mo, gusto ko lang i-quote ha. Sabi mo dito, you mentioned that all brokers were imposed this weekly TARA system and made to deliver amounts to various offices equivalent to the number of containers that I am able to successfully process for release in a week. So may mention ka dito brokers, no? Ito yung brokers, ano naman ang participation niya dito in all schemes of this transaction? Siya po yung magla-lodge, siya po yung magsasign, accredited broker po siya. So siya yung pinakakailangan para mag-sign ng document, para makapagparating dito ng mga container. Para sa ating mga kababayan, yung mga bago lang ha, ikaw tracking business ka, hindi ho ba? Yes po. Naghahanap ka ng consignee, no? Yes po. Where exactly the brokers play? In the middle or after you have already you have already consumed your transaction with the consignee? Ano siya, nasa middle po ata siya. Kasi pag nag-inquire sa akin, itatanong ko sa kanya, kasi siya yung customs broker eh. Siya yung nakakaalam So kung siya magkano. yung, kumbaga, sa makatweet, siya yung nag-arrange Oo. na sa doon sa loob. Ang pinakatrabaho ko lang talaga is, ayun nga, tracking, papatong ko rin yung sa akin, yung all-in. Pero siya talaga yung more on sa Bureau of Customs po. Okay. May sinabi ka kasi dito, may ginamit ka dito sa yung kinote ko sa affidavit, judicial affidavit mo. Sabi mo, ini-impose ito weekly yung TARA system. Balikan ko lang yung TARA system and explain ko sa iyo. Paano to ini-impose? Sino ba yung nag-i-impose sa inyo ng mga halimbawa, sa negosyo mo, sa tracking business ka, ano itong imposition na sinasabi mo? Like, kailangan mong bang gawin? Sino yung nag-i-impose sa iyo? Gusto ko lang maintindihan, sino-sino ba ito? At mukhang kasi pag ini-impose ito, mukhang may nakikinabang, hindi ba? Yes. So alam mo, paano yung sistema na ganun? Sinong nag-i-impose sa inyo ng ganun? Ayun nga po, kasi nga, magsisimula yan, syempre, pangaharas nila. I-hold nila yung mga parating nyo. So, doon mo sila makikilala. So, ayun, aaregluhin mo yung container. So, sa aking experience, ito po, si Jojo Bacod po yung nag-ayos nung Okay. problema namin. Ni-refer niya po ako sa Davao Group. So, yun po yung TARA system nung panahon na yon. Kasi sila lang ang may control nung mga alert command center po eh. So ang nag-impose nitong TARA system ay yung grupo nila, sino yun? Yung na-mention mo, Jojo Bacod? Yes po, yung Davao Group po. Yung Davao Group, Yes po. ang nag-impose nitong TARA system. Yes po. Okay, so balikan ko lang yung explanation mo kanina kay Congressman Flores ha. The reason why you've reached out, sila bang nag-reach out sa'yo? Ikaw ang nag-reach out sa Davao Group? Ako nag-reach out kay Jojo Bacod. Mhm. So, yun po. Mga December po yun eh. Puro hold po lahat ng mga container ko. So, dahil nga may connection, hindi ko pa alam yung connection niya sa Davao Group na ayos niya yung mga container ko noon. Pero eventually, pinakilala rin niya ako kila Tita Nani sa Davao Group. Yun nga, nagpakilala sila na kailangan mo magbigay sa kanila, kundi, ma-hold yung mga container mo.
O so ibig sabihin, that's a different transaction. Kumbaga, that's your entry to knowing si Jojo Bacon at saka Davao Group. Tama ba? Yung ginawa kasi yung experience mo, base doon sa sinagot mo kay Congressman Flores, nagkaroon ng harassment. Ang harassment meaning, yung mga in-expect mo ng mga shipment mo, hindi dumating or ginawang may pinagstriktuhan. So that's why you need somebody who's in the inside, who more or less has influence and know the people who to top para malagay doon sa green lane at malabas yung shipment mo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Okay, itong mga shipment na nailabas mo, ito ba ay ginamit mo rin the same consignee? Tatlo po yung consignee na ginamit ko noon. EMT, RONSS, tsaka Integrity. Tatlong consignee po yun. So, nung tapos na yung transaction nyo, yung first na transaction nyo, kasi naging successful, no? Bakit ka continuous nakikipag-deal with the Davao Group? Na-mention mo kasi na Davao Group, kasi that's the reason why you're here right now, di ba? Dahil may kaso. Bakit continuous mo pa rin yung pakikipag-ugnayan sa kanila? Mayroon ka pa bang mga shipment na in-expect mong pumasok na baka maahras? Yes po, kasi yun po yung trabaho ko eh. Nandoon po sa linyahan na yun eh. So, dahil nakakonect na ako sa kanila, so mas madali ko mailalabas yung container ko. Mr. Chair, with due indulgence Yes. gusto ko maintindihan, Mr. Chair, sino yung binabanggit mong Jojo, saka yung tita. Pakipaliwanag mo nga sa amin uli. Pangalawa, bakit ka nag-rates out sa Davao Group? Nag-i-smuggle ka ba? Yun ang tanong ko, bakit? Ibig sabihin, kung talagang legal ang pinapasok mo, di ba? Bakit ka nag-rates out Davao Group? Kasi po, tama po yun sinasabi nyo. Mga misdeclared siya, underdeclared po. Katulad nga po ng sinabi ko, kung Ibig sabihin, meron kang misdeclared, underdeclared, correct? Yes po. Kaya nag-rates out ka sa Davao Group. Yes po, Your Honor. Tama? O tanong ha? Ikaw ba nagpapasok ka ng mga ukay-ukay, ng mga damit na second hand? Opo. Papasok ka, di ba? O, Major Kaskolan, bawal yan. Yes, sir. Bawal yan, di ba? Yes, Your Honor. Pero nakakapasok. Yes, Your Honor. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Actually, Your Honor, we apprehend these shipments, but there are so many ways, Your Honor, of hiding this. Ang daming Yes, Your Ang Honor. daming ukay-ukay dito sa Metro Manila. Bawal ipasok yan. Very true, Your Honor. Sandali lang. Merong directive ang WHO sapagkat health hazard yan. Very true, Your Honor. Ngayon, And ano itong tanong ko, ha? Bakit nakakapasok sa customs yan? Sir. Pagkatapos mo sagutin yan, Yes, sir. I want the attorney from customs to answer me on that. Sir, actually, the okay that's coming in. Okay lang ang puso ko. Yes, sir. Comes Malakas ang puso ko. Yes, sir. So it comes from many ports. It's not only the ports in Manila, but also ports in Mindanao and the Visayas. Salamat. Salamat. You've been honest with me. Ang tanong ko ganito, with indulgence of Congressman Sia, bakit nakakapasok yung ganong illegal? Bakit? Bakit hindi nyo nakikita? Bakit nakatakip ang mga mata ng customs official? First of all, Your Honor, okay can be declared as bed sheets, used bed sheets, used shoes. What is prohibited, Your Honor, is used clothing. Major So Kaskolan, and- that can be declared, but you know for a fact that they are not new. Yes, Your Honor. But If you go to every store that has ukay-ukay, you know for a fact that there are no bed sheets there. There is nothing new. What Yes. I'm saying right now is this. Ito ha. O, binanggit na ni Mark Taguban. Umami na siya. Umami na siya kasi tinanong kanina ni sino yun? Na kung ano ang laman ng container eh. Di ba? Sinabi mo kanina, Mark, na ito ay mga, ano sabi mo kanina? Mga general merchandise. General merchandise. Ngayon, inamin mo
na nagpapasok ka ng mga ukay-ukay. Correct? Yes po. Okay. Ilang container ang pinapasa mo ukay-ukay? Yun po. Hindi ko po alam kung pwede nilang ipasok yan kahit saang container doon. Right. Sinong nagbubukas ng container? Sa Bureau of Meron niyang customs police, correct? Yes po. Merong official ng customs yan, correct? Yes po. Ayan. Nakikita yan. Binubuksan yan. Di ba? Pero Oo. yung Kaya ka nag-reach out sa Davao Group sapagkat alam mo na pag binuksan yan, ipagbabawal niya ilabas, correct? yes po. Oh, nag-reach out ka sa Davao Group para hindi na buksan ang mga container na yan. O kung buksan man yan, pikit ang mga mata na nagbukas. Tama ako? Yes po, Your Honor.